Yon mga kababayan, Epipanyo Labrador, nagsisigaw na naman. Nagwawala na naman mga kababayan ha, dahil siguro nga, nabalitaan niya na itong si Congressman Rodante Marcolita ay umangat na sa Survey mga kababayan. Pero bago tayo magpatuloy, babati muna ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers dyan, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, hindi matanggap nitong si Epipanyo Labrador, ang vlogger na nagtapang-tapangan, ngunit ang katotohanan ay support naman na itong si Congressman Marcolita ay biglang umangat sa survey. Talagang nagpapakalat ito ng fake news. Binabaliktad niya pa mga kababayan. Yung mga vlogger daw ni Congressman Marcolita. May vlogger ba si Congressman Marcolita? Tanong ko lang magtatanong lang ako sa mga vlogger dyan. May vlogger ba kahit isa itong si Congressman Marcolita? Kasi nga, pag sabihin mong vlogger ni Congressman Marcolita, ibig sabihin, tumatanggap ng bayad na nanggaling o nagmula kay Congressman Marcolita. Ako pinagtatanggol ko. Pinangangampanya ko si Congressman Marcolita. Pero ni singkong duling, wala tayong natatanggap. Wala tayong nakukuha mula kay Congressman Marcolita. Hindi nga tayo kilala ni Congressman Marcolita. Nakikita lang talaga natin na dapat nating tulungan itong tao na ito kasi may paninindigan ito. May isang salita ito at may malasakit sa ating bansa. Yan ang kailangan natin na mamumuno sa ating bansa. Kaya wag nating kalimutan sa darating na eleksyon, iboto natin number 1 sa ating baluta, Congressman Marcolita. Yun ang mga kababayan, kaya nagsisigaw na naman itong laging nakapismas na itong di natin maintindihan kung anong nasa loob ng pismas nito. Bakit kahit na hirap na siya sa kanyang kalagayan, namin naman niya mga kababayan, nahirap na siya sa kanyang costume dahil nga lagi nakapismas, tapos ngayon lagi na siyang mga Amerikana na naman ito, suot niya kulay puti na naman. Dahil nga sa kanyang sakit mga kababayan, napansin natin kasi nung mga nakarang araw na nagkakasakit na ito, may yung balat niya parang natutuklap, kaya siguro lagi na itong habang manggas. Hindi niya na ipinapakita yung kaniyang mga braso, baka umabot na sa braso. Kasi nung mga nakarang araw napansin ko dito lang sa may kamay niya, dito banda. Siyempre pag sakit yan, habang tumatagal kumakalat talaga yan. Kaya ngayon, lagi na siyang naka-Amerikana. Yeah, grabe si Panyong ha. Naka-Amerikana na si Panyong mga kababayan. Yun ang balik tayo sa kanyang mga pasabog daw. Na itong si Congressman Marcolita, hindi naman daw nakikita sa survey. Talagang sinungaling. Sinungaling itong si Panyong. Yung pinapakita niya survey mga kababayan, matagal na yon. Siyempre dito tayo sa mga latest. Dito tayo sa mga bago. Huwag tayong kumuha dyan sa mga luma. Talagang hindi mo makikita dyan si Congressman Marcolita dahil hindi pa siya umangat sa mga survey na yan. Dito tayo sa bago, Panyong. Huwag mong lukuhin. Huwag mong gawing uto-uto yung ating mga kababayan. Huwag mong itulad sa mga subscriber mo. Nagatuldok din yung mata. Katulad mo, hindi nakikita kung anong nangyayari sa ating bansa. Sa bagay, nakikita mo ba naman? Nagtatago ka naman. Hindi ka naman lumalabas sa lungga mo dahil nga takot ka. Nagtapang-tapangan ka lang naman. Tingnan mo kung halimbawa mga kababayan, medyo bababa yung kanyang pismas, talagang hahabulin niya ng hatak. Kasi makikita yung kanyang ilong. Yung ilong kasi niya mga kababayan, 3 butas eh. Kaya talaga pilit tatakpan. Yung mga lalait ka ba naman ng ating mga kababayan, ng ating mga nila Congressman Marcolita, nila kay Eduardo Manalo, nila pati nga si Kitty Duterte mga kababayan, nilalait nito. Napakaganda ni Kitty Duterte, tapos nilalait ka lang ng tao na ayon sa ating mga viewers, mga subscriber na mabaho na daw yung si Panyong na yan. Tapos kung makapanglait, akala mo, nako, Diyos ko po Panginoon, patawarin mo po. Grabe itong tao na ito. Yun ang mga kababayan, wag na natin ito patagalin. Nasabay-sabay na natin itong panoorin.
Usapan po natin, ito na naman pong pinapakalat na fake news ng ating mga kalaban na di umano yung isang tao dyan na laging paepal dyan sa kamera na walang iba kundi itong si Marco Beta ay umarangkada daw at yun daw ang pinaka mas mataas ang sorbi sa lahat daw ng mga tumatakbo ng pagka-senator. Yan po ang pinapakalat ngayon at alam nyo ba kung sinong kasabwat niya dito? Siyempre wala nung iba. Sino ba bang kasabwat ni Marco Beta? Hindi yung mga kapwa niya, di ba? Anong sabihin na kapwa? Kapwa niya gago, kapwa niya si Raulo, kapwa niya tanga, kapwa niya traidor, kapwa niya demonyo, una sa lahat, di ba? Pinapakalat nila mga kababayan na si Marcoleta daw, si Marco Beta daw, mukhang Anidoro, ang pinakamataas daw na... Tingnan mo mga kababayan, yung pagbigkas niya ng Inidoro, Anidoro, tapos marunong-runungan ka, hindi mo nga alam magbigkas. Alam ko pag binagbabasa ka, hindi mo alam magbasa eh. Kasi nung isang araw nga, tawa ko ng tawa eh, yung ginawa kong reaction video. Yung sinabi niya na na crown. Yung basa niya sa crown. Hindi nga niya alam magbasa. Yung tricom, ang basa niya sa tricom. Tapos magmagaling-galingan ka. Tapos sabihin mo pa na di na natin kasi mahirap kasi dito magmura eh. Di na balik siya magmura mga kababayan kasi nga bumabalik naman sa kanya lahat ng kanya pagmumura. Nagkakaroon siya ng mga karamdaman. Pilit nga niya ngayon tinatago sa pamamagitan ng pagsuot ng suot para sa patay. Pala mga kababayan. Yung anong tawag ito? Amerikana. Kaya pilit niyang itinatago. At tagalan talaga ito, magbablog ito, mata na lang yung ipapakita nito. Tandaan nyo yung mga kababayan, mangyayari talaga yan. Ito patuloy natin to. Mayroong ratings sa para manalo ng pagka-senador. Hindi ba naman, di ba? Alam nyo mga kababayan, grabe na po ginagawa. Mga desperado na po talaga yung mga tao ni Marco Beta. Bakit? May napapanood pa ako. Sabi pa doon sa napanood ko, si Marcoleta daw yung taong may paninindigan at hindi daw nauutusan. Gago! Niloloko nyo sarili nyo. Anong hindi inuutusan? Kaya nga yan nagbukas ng kaya nga sumisingit yan doon sa kamera at pinapatawag ako dahil inuutusan niya ng amo niyang demonyo na diablo na katulad niya na si Eduardo Manalo, mga gago. Yan lang mga kababayan. Ang galing magbintang niya, para siyang may ebidensya siya. May usapan ba si kay Eduardo Manalo at itong si Congressman Marcolita na ipapatawag mo itong supot na yan? Ipatawag mo yan sa Kongreso. Abogado, tandaan mo, abogado si Congressman Marcolita na nilalait mo, na pinagmumura mo. Ikaw nga, magre-react ka nga eh. Kung may halimbawa, nakikita ka na vlogger, di ba may dalawang vlogger ka na tinitira? Dahil nag-react sa mga ginagawa mong pagmumura? Paano pa kaya yung tao na pinagmumura mo na wala namang ginawa sa'yo? Sa akin, di ka lang makapag-react sa akin, tutusukin ko talaga yung mata mo eh. Yabang-yabang mo. Sabi mong kung ano yung nalalaman mo. Yung damong-dumong mata, tutusukin ko ng ting-ting yan. Tandaan mo yan. At walang nagsasabi na si Congressman Marcolita ay nangunguna sa survey. Magpakita ka ng ebidensya na may vlogger nagsasabi na number 1 na sa survey si Congressman Marcolita. Magpakita ka. Pangalanan mo lang, ako na yung mismong maghanap kung sinong vlogger na yan. Walang nagsabi mga kababayan. Ang sinabi namin, umangat si Congressman Marcolita sa survey. Noon hindi siya nakikita. Pero ngayon, nasa number 11 to 12 na siya. Nasa top 12 na siya mga kababayan. Pasok na siya. Kasi 12 yung kukunin natin na senador ngayon. Wala nagsasabi na number 1. Hindi naman natin hinahangad na talagang mag-number 1 itong si Congressman Marcolita sa survey. Dahil alam naman natin, minsan itong mga survey na ito ay hindi rin tama. Yung tama talaga, yung pagkatapos ng eleksyon. Tingnan natin, itong si Congressman Marcolita mga kababayan, ay talagang magna-number 1 ito. Mananalo ito.
talagang papasok ito. Hindi man mag number 1, oh. Palagay na natin hindi mag number 1. Number 1 hanggang number 12, parehas lang naman yan. Senador yung mga yan eh. Ang importante, makakapasok si Congressman Marcolita bilang senador natin ngayong darating na Mayo, ngayong May 12, election mga kababayan. Ito, papatuloy natin ito. Isa na, teka lang, isa na wala. Ayan na. Huwag yung niloloko mga sarili ninyo. Niloloko nyo eh. Eh wala namang gay. Oh, hay siya. Kapag kayo laging gay. Wala na talaga, may tama na. Gay. Oh, di ba? So mga kababayan, ito na nga, ito na nga sinasabi natin din eh. Ano yan? Ay siya, aling pinaglalandakan nila, na ito tong si Marcoleta, ay malaki daw ang chance na manalo bilang isang senador. Naku po, katakot-takot na kasinungalingan na yan. Alam nyo mga kababayan ito, wag naman sana magagalit si Marcoleta. Sasabihin ko lang po sa inyong katotohanan kung anong klaseng tao si Marcoleta at ano yung namamasdan o nakikita ng taong bayan kay Marcoleta. Diba? Malaking kasinungalingan yun eh. Yung pagpapakalat nila ng fake news. Eto, panoorin nyo para masabi nating fake news. Ibang-iba doon sa kinakalat nila na number 1 daw si Marcoleta. Sige, try natin yan. Mataas sa sorbi. Eto, o sige, ilabas mo Panyong para may ilalabas din tayong video para mapatunayan natin kung sino yung nagpapalabas ng fake news. Ikaw naman talaga yung fake news, kailan ka pa nagsasabi ng totoo? Yung mga ibinibintang mo, no, sa mga tao na ginagawan mo ng kwentong kasinungalingan ay puro yung piki. Walang kahit ni isang katotohanan. Yung mukha mo nga, mukhang piki na yan eh. Hindi natin alam kung ano ba talagang totoo. Yung pagmumukha mo na dyan sa loob ng na pismas mo na walang palit-palit. Ayun pa nga sa ating mga viewers, napakabaho mo na daw. Bihira ka na daw yatang naliligo, kaya nagkakagalis ka, kaya nagkakakitong ka, kaya nagkakatawag nito mga kababayan, yung kanyang sakit, yung kurikong. Kung ano man yung sakit na yan, dumapo sa kanya. Mapapansin na lang natin yan mga kababayan, na yung kanyang tainga ay maano na yan, mauubos na yan. Kung baga sa ano, parang kinakain na ng Korea gaba, nakakadiri naman, huwag natin sabihin. O ito, patuloy natin ito. Talagang may ipapakita tayo, sige. Patuloy natin mga kababayan. Ang una, sina Senador Bongo at CIS Party List Representative Erwin Tulfo sa pinakauling senatorial survey ng social weather stations ngayong Marso. Kapwa sila nakakuha ng 42% na voter preference mula sa mga nakapanayam ng SWS. Sinundan naman sila ng kapatid na broadcaster ni Erwin na si Ben Tulfo, dating Senate President Tito Soto at re-electionist na si Senator Lito Lapid. Ang survey na kinamisyon ng think tank na Strat-based group ay ginawa noong March 15 to 20, ilang araw matapos maaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. 1,800 ang respondents sa buong bansa. Ang iba pang pasok sa Magic 12, mga re-electionists na sina Bong Revilla, Pia Cayetano at Bato de la Rosa, maging ang dating senador na si Ping Lacson at TV host na si Willie Revillame. Makati Mayor Abby Binay, dating senador Manny Pacquiao at Las Piñas Representative Camille Villar. O ngayon, nasaan ka si Marcoleta? Ha? Binabanggit ko sige. yung pasok sa Magic 12. Nasaan niya yung number 1? Ha? Tingnan nyo yung kalokohan. Tingnan nyo kung gaano kasiraulo, pati na yung mga supporters ni Marcoleta. Diba? Kasing gago niya. Niloloko nila taong bayan. Walang iya ka, nagmamalaki ka pa naman, na iglesia ka ni Manalo. Usapan po. Ito mga kababayan patayin muna natin. Napakita natin kung kailan yung survey na yan. Yung survey na yan, ginawa yan 3 weeks ago. 3 weeks ago na yan mga kababayan. Matagal na yung survey na yan. Ito, tika lang isisave ko lang ito para makikita natin. Tika lang. Ito mga kababayan ipapakita ko sa inyo itong video na ito kung saan pumasok si Congressman Marcolita sa top 12 o Magic 12 mga kababayan. Ito. Dito tayo sa saganang mamamayan para talagang walang bias. Ito. Survey ay
kung anong number na si Pumasok na ba siya sa Comandante? Magic 12? Lagi yan ang pinaglalabanan dyan eh. Sino ang nasa Magic 12? nasa Magic 12, Magic Baka Magic sarap. nasa ties yan ni ano. Dalawa sila, 11 at 12. Sino? Manny Pacquiao dyan. Survey period, March 15 to 20. Bago ito. Oo. Ito kasi Ayun. ito yung petsa dyan na inaresto si Pangulong Duterte. Oho. Ka-aresto lang March eh. 11 yung pagkaka-aresto. So, ito, alam na ng tao. Ang pagkaka-aresto. Masasabi mo ba na may factor na dito? Malaki. Aba. At ito dyan ay maaaring magbago pa. Ha? Oho. Maaaring madagdag pa yung mga pangyayari pa. Kasi after ng pagka-aresto, di ba maraming mga diskusyon na lumabas, maraming argumento. Lalo pa ngayon na mas lumilinaw ang mga argumento tungkol Sino ang dyan. publiko? Isa sa mga kilalang server firm din po ito sa Pilipinas, ha? Ang Publicus Asia, Nelson. Matagal na po ito naglalabas ng mga survey. Pero dito, Nelson, ha? Medyo, dito talaga makikita mo, si Kuya BG pa rin ang number 1, ha? Pero yung lagi niyang kadikit sa 1, Erwin Tulfo. Yan mga kababayan, papakita ko lang sa inyo yung itong survey na ito. Yun nga, ako na magbabasa kung sino ba yung number 1 nito, itong sa Magic 12. Ito mga kababayan, ang number 1 dito ay si Senador Bongo. Ito nga si Congressman Rodante Marcolita, mga kababayan, ay nasa 11 to 12. Tapos number 13 si Jimmy Bundok, si attorney. Tapos naman sa number 11 to 12, dahil nga sila dalawa ni Manny Pacquiao at itong si Congressman Marcolita, 11 to 12. Tapos si Tulfo ang number 10, Tolentino number 9, tapos Cayetano Pia number 8, number 6, 6-7, tayo naman itong si Erwin Tulfo at itong si Tito Soto. Tapos Pangilinan Kiko number 5, 3-4 si Lacson Aping, tapos 3-4 tayo sila ni Bam Aquino. Di ko lang alam kung bakit pumasok itong dalawa na itong liberal na ito, itong madilawa na ito, itong pinopromote ni Mike Abe. Tapos si De La Rosa number 1, number 2 si De La Rosa, number 1 si Senator Bongo. Itong survey na ito, period March 15 to 20. Ito yung mga kababayan, ito yung bago. Samantalang yung sinasabi kasi nitong si tawag ito, itong support na si Epifanio Labrador, ay ginawa yung survey na yan 3 weeks ago. 3 weeks ago yan mga kababayan. Matagal na yan. O 3 weeks o 2 weeks ago, mga ganun. Basta matagal, mas nauna yan. Ito kasi yung bagong survey na ginawa ng Publicus Asia, mga kababayan. Kaya itong si Epifanio Labrador, hindi niya matanggap ngayon na pumasok na itong si Congressman Marcolita sa number 12. Dahil nga, pag manalo itong si Congressman Marcolita at pag manalo itong mga taga-PDP laban, no, na mga senador, kailangan natin talagang iboto ito lahat, mga kababayan. Pakiusap lang sana sa ating mga kababayan na lahat ng kandidato ng PDP, yun lang dapat ang ating iboto. Kung sino man yung gusto ninyo sa number 11 o number 12, kasama na siguro si Gringo Unasan, si M.A. Marcos, halimbawa, siguro kung talagang ipapakuntim niya itong si Gerald Torre, talagang ipapakulong niya sa Senado, baka sakaling makumbinsi tayo. At sana, kung talagang maibalik, no, si dating Pangulong Duterte dito sa ating bansa, mas lalo pa tayong makukumbinsi. Baka maibigay natin, no, yung ating boto at yung ating mga pamilya ay dapat magsabihan natin na isama natin itong si Senadora Amy Marcos. Kung sakali man lang, kung yan ang mangyari, kung gawin niya yan. Pero pag hindi, ibig sabihin, pakitang tao lang yan. Yun ang mga kababayan, yan yung mga kasinungalingan nitong si Epifanio Labrador na dapat nating ipapaabot sa ating mga kababayan. Kasi nga, itong si Epifanio Labrador ay napakasinungaling ng tao na ito. Iwan ko ba? Baka ipinanganak talaga ito na may kasakasama na, may kambal na,
na kasinungalingan. Pag may mga tao kasing ganun mga kababayan, dapat natin yang sugpuin natin yan. Dapat mahinto yung kanyang kasinungalingan. Natatakot talaga ito pag manalo si Congressman Marcolita dahil may paglalagyan kasi ang taong ito. Lalo na lang siguro may maliit pa siyang lumiliit pa yung kanyang mundo sa ngayon. Pag manalo itong si Congressman Marcolita, baka wala na talaga siyang mundo. Lumiliit na yung mundo niya ngayon. Ay pag nanalo si Congressman Marcolita, wala na. Yung lumiliit niyang mundo, wala na siyang mundo mga kababayan. Baka tatabunan na talaga ito sa ilalim ng lupa itong tao na ito. Napakasinungaling ng tao na ito. At ang galing mong magmura. Tapos ngayon, pa-English ka na naman. Hindi ka nga marunong magbasa. Huwag mo nga kami paglulukuin pa niyo. Yun na nga mga kababayan, hanggang dito na lang muna, bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout tayo. Marami sigurong bagong mga nagko-komento dito sa ating YouTube channel. Shoutout kay Rolando Guerrero. Tinago ni Trump ibabala sa China. Isa pang issue na yan, kung saan ba talaga ngayon itong si First Lady. Bakit talaga ayaw magpa-interview, Shoutout na rin kay Tumac. Shoutout kay Carlina Ringelstein. Shoutout ha. Marcos Parinawan Puribero. Pwede yan. Kung yan ang pananaw mo. Pero isipin mo kung anong nangyayari ngayon sa ating bansa. Baka nakakabili ka ng bigas na halagang 20. O baka yung pinambibili mo ng bigas ay binibili mo na lang ng pangdroga. Ganyan yung mga adik mga kababayan. O shoutout na rin ha kay Glinda Perez sa Pasikaran. Isang OFW name niya ay si Cheese Din. Siya ay nagsabi, basahin ko ha. Ang nagsabi na sana. Wala. Nawala. Hindi ko makakita mga kababayan. Putol. Ito pala. Ay siya ang nagsabi ng totoo. Siya shoutout rin kay Ma'am Edisa Borbia. Walang baho na hindi lalabas ang amoy. Totoo yan. Shoutout na rin kay Ma'am Virgie Berhel Di Diyos ng Pulilan, Bulacan. Kay Ma'am Joyce ng Japan. Good evening, Sir Randy. Good evening po. Kakauwi lang from work po. Always something po. God bless. Shoutout na rin ha kay Maria Teresa Mimitra. Shoutout na rin kay Chini Chan. Shoutout kay Chini Chan. Shoutout na rin kay Maria Sison. Maraming salamat sa iyo, Idol Maria Sison. Shoutout na rin kay Agnes. Sino ba to? Nawala. Si Agnes. Nasaan na si Agnes? Nawala. Shoutout na lang Agnes. Di ko na makita yung pangalan. Shoutout na rin kay Felix Currada, kay Rudy Batusan, shoutout na rin kay Liza Agua o Liza Agu, shoutout na rin kay Maria Teresa Mimitra. Tapos na ito. Shoutout kay Ruel, shoutout kay Gabino Rivera. Roberto, shoutout Roberto. Kay Rini Tyunson, kay Sami Trabahada Cooper ng Boracay. Shoutout kay Elite Balbiran at kay Eric John Baluyot. Yun ang hanggang dito na lang muna. Once again, this is Rondy TV mo. Ingat ay lahat. God save the Philippines!